Napakaangas nito mga gar, chili garlic, tapos ilalagay mo sa talabas sabay subo. Talaga naman napakasarap mga gar. Kung gusto nyo matutunan kung paano ko ito ginawa, siguraduhin nyo tatapusin nyo yung video natin ngayon mga gar. Dahil nga nakaisip na naman ng content si Haring Mangga, inaya ko na yung kaibigan ko si Gaspar. Tapos sinabihan ko nga si mama na videohan niya ako habang papalis para naman maging makatotohanan yung video na ginagawa natin. Napakaangas ni Gaspar dyan mga gar. Tingnan nyo naman, kahit isang ligo kung hindi nililinisan yan talaga man napakasolid at napakaangas pa rin tignan. Kakamadali ko nga umalis ay munti ko nang makalimutan yung cellphone ko. Nagpapabideo nga pala ako kay mama. Dumaan muna nga pala tayo dito sa office ng Rusi sa Katmon para bayaran yung buwan-buwan na pension ni Gaspar. February 31 pa nga yung due date ni Gaspar dyan, pero February 20 pa lang ay naghulog na agad tayo para hindi tayo pumalya. Pagpasok nga sa loob mga gar, nakita ko itong si Badyari, yung kulay dilaw na 3 wheels yun napakalakas daw ng makina na ito. Pagkatapos kong magbayad yan ay binidyo ko muna itong tatlong barkada ni Gaspar, si Kulapo, si Kulugo at si Kalkal. Sunod nga na dinaanan natin dyan ay bumili naman tayo ng talaba para nalulutuin natin para sa gagawin nating content. Tinanong ko nga kay ate kung magkano ka ako yung talaba niya, sabi niya sa akin ay 150 daw pero 100 lang yung pera ko, kaya sinabi ko kay ate na 100 na lang pero pumayag naman siya at sinabi niya sige babawasan ko na lang. Nagtanong na nga rin pala ako kay Mang Tani kung kumusta na ba yung weather natin ngayon. Sabi niya sa akin magiging maalinsangan daw hanggang mamayang hapon. Kaya naman nagmamadali na nga akong umuwi at dumiretso na ako dito sa bahay nila mama, baka abutan pa ako ng bagyo. Pagka uwi ko nga sa bahay agad kong tinimbang yung talawa, baka iniisan ako ni ate at naagancho na ako. Kinuha ko na nga pala yung itak dyan mga gar dahil wala tayong panggatong at mangunguha pa tayo ng panggatong sa bukid. Diyan nga natin lulutuin yung talabang binili natin at dyan naman tayo kukuha ng panggatong. Tara mga gar, samahan nyo ako kumuha ng panggatong. Dito nga sa lugar namin mga gar ay napakaraming puno, kaya naman hindi ka mahihirapang humanap ng kahoy na ipanggagatong mo. Dito nga sa Balayong mga gar ay kahit napaka-advance na ng panahon natin ngayon ay marami pa rin gumagamit ng kalandigatong. Siguro dahil nakagisnan na rin ng pamilya namin kaya kahit nasa piyestahan ay ginagawa pa rin namin to. Kayo rin ba mga gar ay ginagawa nyo pa rin yung ganitong estilo sa pagluluto? Comment nyo naman yan sa baba mga gar at para malaman ko. Pagkatapos nga nating ipunin yung kahoy dyan mga gar ay pinutol na kagad natin sa maliliit dyan para magkasya sa kalan natin. Ang tawag nga pala sa gagawin natin ngayon mga gar ay pinangalanan kong Thai Spicy Oyster with Chili Garlic Oil by Gaspar. So tingnan nyo ba mga gar, kapag ginawa namin itong negosyo na kaibigang Gaspar ay papato kaya ito sa merkado? Sa totoo lang mga gar, binabalak talaga namin magnegosyo na kaibigang Gaspar kaso wala lang talaga kami pampuhunan at pambili ng sidecar. Nagkausap kasi kami ni Gaspar ng masinsinan at tinanong ko siya kung okay lang ba sa kanyang kapitan ko siya ng sidecar sa gilid. Ayaw pa akong pumayag ni Gaspar nung una dahil mahirapan daw siyang bumatak lalo na sa ahonan. Napaka-arte talaga na itong kaibigang konto, gusto niya laging ethics lang sa Gedli. Diyan nga mga gar, hinuhugasan ko na yung talabat dahil wala tayong tulo sa gripo ay sumimpling taw-taw muna ako sa palaisdaan ni Kabokyo. Naalala ko pa nga mga gar, nung bata ako ay madalas ako naliligo sa ganitong ilog at sumisimpling ebak ako sa Gedli. Sabi nga nila ay hindi kumpleto ang childhood mo kapag hindi mo naranasang maligo sa ilog kasama ang barkada. Nakakamiss nga yung ganitong eksena sa buhay lalo na nung mga bata pa tayo at wala pa tayong iniisip na problema. Kung may babalik ko lang sana yung panahong piso 2 pa nung max at tigsa 6 pa lang yung sasa ay ginawa ko na. Kaway-kaway naman dyan sa mga batang 90s at sa mga tropa ko na hindi ko na nakakasama dahil may kanya-kanya ng mga pamilya. Hindi nyo na nga may tatanong mga gar, no bata pa lamang kami, bumuo kami ng fraternity kaya tinawag namin itong sandugong pula. Minsan nga mga gar, kapag ka nagkakasama-sama kami, lagi kami nagpapatugtog ng buhay ng gangsta. Pagkatapos ko nga kuskusin yung talaba sa ilog ay hinugasan ko naman ito ng tubig na malinis. 2 bandlaw nga lang yung ginawa ko at hindi ko na hinalo, baka mahiwa pa ako at papakaluan naman yan. Pagkatapos nga yan ay inayos ko na yung mga kahoy at magpapadingas na rin ako ng apoy para mapakuluan na yan. Sa mga oras na nga na yung mga gar ay napakalakas ng hangin kaya naman yung apoy ay hindi maintindihan kung saan papunta. Napagalitan pa ako ng kapitbahay namin dyan dahil napakausok daw ng ginagawa ko at meron daw silang sinampay. Nanghingi na nga lang ako ng pasensya at sinabi ko na lang sa kanila na sa susunod ay huwag na silang magsasampay. Pagkatapos nga yan, naglagay na kagad tayo ng tubig sa kawali at magpapakulo tayo sa loob ng humigit kumulang 30 minutos. Kung gagawin nyo nga ito ay siguraduhin nyo mahaba ang inyong pasensya dahil gumagamit nga lang tayo ng kahoy at ito ay mausok dahil wala nga tayong sariling kalandegasol. Nakakaingit nga sa ibang pamilya dahil gumagamit sila ng kalandegasol at sa isang click mo lang ay nakakagawa na kagad sila ng apoy. Nakakapagtaka nga lang dahil ang mga bata ngayon kapag inutusan mong magsayang ay hindi pa magawa. Samantalang sa amin bago ka makapagsayang ay paghihirapan mo muna bago ka makagawa ng apoy. Kaya kuha tayo ng panggatong. Ito marami kuha tayo panggatong. Habang nagpapadingas tayo, hirap dito panggatong, wala naman tayo sa bukid, sa bundok. Ito madingas to gar.
Gago gar, yari tayo kay mama nito. Sunog yung handle. Tang shit, sunog yung handle. Tangina kasi sa gasol na lang ako nagluto eh. Ay shit oh. Gago, sunog yung handle. Yari tayo nito kay mama. Patay tayo dyan. Shit gar, patay tayo dyan. Gago gar, sunog yung handle oh. Patay tayo dyan kay mama gar. Oh, shit gar. Gago gar, yari tayo. Tayo na. Gago gar. Tanggal yung handle gar. Puta. Yari tayo na ito. Pero yan mo na. Kumukulo na rin naman yung gar, kumukulo na yung tubig. Pakuloyin lang natin ng pakuloyin. Tapos salang na natin tong talaba. Hayaan mo na siyang kumulo. Ito na garo. Tanggal yung handle. Lakas kasi ng apoy. Ayan gar. Ayan. Mga gar, kulong-kulo na yung tubig. Lagay na natin itong talaba. Pagkatapos nga niya mga gar, ilalagay na natin yung talaba habang kumukulo yung tubig. Pero saglitan lang natin yan ibababa dahil baka naman lumiit yung laman. Naalala ko nga dati mga gar, nung lumabang kami ng basketball, katag-champion kami. Tapos nag-celebrate kami sa Jed's Island Resort, nag-swimming kami doon, tapos may baong kaming talaba. Doon nga mga gar, naparami yung kain ko ng talaba, tapos sumakit yung tiyan ko. Bigla ko nga naalala yung ginagawa ko nung bata pa lamang ako. Pag sumasakit yung tiyan ko, umeebak lang ako sa gilid ng swimming pool. Alam niyo ba mga gar kung bakit hindi tayo pinapakain ng magulang natin ng talaba kapag walang laman yung tiyan natin? Dahil kasi ang talaba ay isang uri ng sea urchin at di ko rin alam kung bakit ako pinagbabawalan ng nanay ko kumain ng talaba kapag walang laman ng tiyan ko. Noong bata kasi ako mga gar, nadali ako ng talaba at isang linggong sumasakit yung tiyan ko. Noong pumunta nga kami sa center ay pinayo lang sa amin ng doktor na mag-ihaw daw kami ng laman ng talaba at ihalo ito sa soft drinks. Pagkatapos nga ay epektibo naman at nawala yung sakit ng tiyan ko. Pagkatapos nga nating hanguin yung talaba dyan ay gagawa naman tayo ngayon ng pangmalakasan chili garlic oil. Diyan nga mga gar, meron tayong isang ulo ng bawang at pag-ihiwalay-hiwalay natin yan at hihiwain natin yan, tatatarin natin sa maliliit. Madali lang naman gumawa ng chili garlic oil para ka lang dito naggigisa. Matagal ko nang tinatanong sa sarili ko nung bata pa lamang ako kung bakit tinawag na dato piti yung toyo ay kulay itim yan. Pagkatapos nga natin magtadtad ng bawang dyan ay sunod naman natin tong sibuyas, tatadtarin din natin sa pino. Kung minsan talaga kapag naghihiwa tayo ng sibuyas ay nakakaramdam tayo ng lungkot dahil nakakaluha ito. Sunod na nga natin hihiwain yung special ingredient natin dyan, yung sili na galing Nueva Ecija, Vizcaya. Pagkatapos ko nga maghiwa dyan ay agad ako ng lumo dahil sinabi sa akin ng kapatid ko ay meron daw kaming grinder, bakit ito nagpapakahirap sa paghihiwa. Sinabi ko na lang sa kanya na sakto lang yung paglabas mo ng grinder dahil tapos na ako maghiwa, pwede mo nang itago ulit yan. Diyan nga mga gar, pinagsama-sama ko lang lahat ng mga ingredients at inuna ko na yung sili, sibuyas, sinunod ko yung bawang. Sa haba nga ng video na ginawa natin ngayon mga gar, ay nabubulol na ako sa pag-voice over. Pag nakita nyo na nga na medyo golden brown na yung bawang ay maghahalo na tayo dyan ng mga pangpalasa. Naglagay nga lang pala ako dyan ng asin bechin, paminta at saka konting asukal. Kung gagawa nga kayo na ito mga gar, huwag nyo kakalimutang haluin ng haluin para maging pantay yung pagkakaluto ng bawang. Naglagay na nga rin pala ako ng toyo dyan para maging mas malasa yung gagawin nating chili garlic oil. Sunod ko naman ang nilagay at suwete dyan para maging mas matingkad yung kulay niya at mukhang maging masarap. Sinala ko nga lang pala sa strainer dahil hindi naman yan hinahalo sa pagkain at katas lang ang kinukuha dyan dahil iyan ay matigas. Pagkatapos nga maluto ay nilagay na natin yan sa napakaangas nating platito at lalantakan na natin yan mamaya. At yan na ngayon napakaangas na ginawa nating chili garlic oil mga garo. Tingnan nyo, napakasarap nyan. Sheesh! Simple nga lang ito kainin mga garo. Ilalagay mo lang yung chili garlic oil sa talaba tapos konting pakit sabay subo. Sheesh! Napakasarap niya mga garo. Tingnan nyo. Inaya ko na nga kumain yung mama ko dyan dahil di niya alam meron akong atraso sa kanya dahil nasunog ko yung handle ng kawali niyang bago. Nagdesisyon nga ako hindi muna sa kanya sabihin at patapusin muna siyang kumain para sorpresa pag nakita niya na yung kawali niya. Sigurado nga malilintikan ako pag nalaman niyang nasunog ko yung handle ng kawali niya. Kaya naisip ko na kapag hinanap niya yung kawali ay sasabihin ko na misplace niya at di na namin makita. Napasarap nga yung kain namin dyan at meron pang natira kaya naman meron pa kaming pampulutan mamayang gabi kapag nag-inuman kami ng tropa. Ang sarap nga na ito yung pater mga gars at ginbilog tapos haluan mo ng tangdalandan. Cheers! Makainom kaya ano G? Dami yun Ano na mga guys, kain na.
Sinabi ko nga kay mama na videohan niya ako habang kumakain dyan para naman matikman ko yung ginawa kong produkto. At para naman makapag-desisyon ako kung inenegosyo ko ba to o hindi. Sa tingin ko mukhang papatok naman to sa merkado kapag sinubukan ko pero wala tayong pampuhunan kaya wag na lang. Kung nagustuhan nyo yung video natin ngayon mga agar ay wag nyo naman kalimutang i-like at i-share ang video na to para naman mas ganahan pa tayong gumawa ng vlog sa mga susunod na araw. I-comment nyo naman mga agar kung ano yung gusto nyong lutuin sa susunod natin video para magkaroon ako ng konting idea. Bago nga matapos yung video natin yun ay isusubo ko muna itong talaba na to na pinaghirapan kong buksan baka isubo pa ng iba. Shoutout nga pala sa mga followers natin dyan, 11,800 followers na nga pala tayo ngayon. Salamat sa panonood mga agar, paalam!